Hello mga ka-Diskarte Chicks! Bagong lahat, Merry Christmas po at manikong bagong taon sa inyong lahat. Bagong taon, bagong mindset, bagong boundaries sana. Hindi na tayo uulit sa mga pagkakamaling paulit-ulit tayong sinasaktan. Ngayon, real talk lang tayo ha. Walang sermon, walang yabangan, kwento lang. Parang nagre-reflect tayo habang nagkakape sa umaga ng bagong taon. Tanong ko sa'yo, Lods, ikaw ba yung lalaking sobrang bait? Yung tipo na buong taon nang nagbibigay, nag-a-adjust, nagsasakripisyo, umiintindi, kahit pagod na, umaasa kahit hindi sigurado. Tapos pagdating ng taon na to, ang nakuha mo lang, ang bait mo talaga. Sana makahanap ka ng para sa'yo. Boom! Friend zone pa rin. Kung tinamaan ka agad, good! Ibig sabihin, ito na yung video na kailangan mong mapanood bago ka pumasok sa bagong taon na dala pa rin ang lumang sakit. Hindi kita huhusgahan, hindi kita babastusin. I-explain ko lang sa'yo, psychology-wise, kung bakit hindi gumagana ang pagiging sobrang bait at paano ka magiging mabait pero may paninindigan. Hindi ikaw ang may problema. Unahin natin to hindi ka weak, hindi ka kulang, hindi ka boring. By default, ang problema ay strategy, hindi karakter. Maraming lalaki ang pinalaki na pag mabait ka, magugustuhan ka. Tama ba yon? Sa pagkakaibigan, oo. Sa attraction, kadalasan hindi. At dito nagkakaproblema ang maraming lalaki. Ginagawa nila ang pagiging mabait, pagiging gentleman, pagiging understanding pero walang boundaries. Ano ba talaga ang too nice? Linawin natin, ang too nice ay hindi pagiging magalang, pagiging respectful, pagiging caring. Ang too nice ay kapag ginagawa mo ang lahat kahit labag sa sarili mo. Hindi ka na nagsasabi ng totoo para lang di siya ma-offend. Lagi kang yes kahit gusto mong mag-no. Natatakot kang mawala siya. Kaya, kinakain mo lahat. Sa psychology, tawag dito people-pleasing behavior. At kadalasan galing to sa takot, ma-reject. Takot maiwan, takot mag-isa. Hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil takot kang mawala ang validation niya. Bakit hindi ito attractive sa utak ng babae? Ito na yung masakit pero mahalagang part. Sa psychology, may rule ang attraction. We value what feels earned, not what is freely given without limits. Kapag sobrang bait ka, wala kang challenge, wala kang boundaries, wala kang sariling mundo, ang utak ng babae unconsciously mag-iisip. Kung ganito siya sa akin, ganito rin siya sa lahat. At ang attraction ay namamatay sa predictability. Hindi dahil masama ka, kundi dahil wala siyang emotional tension na nararamdaman. Ang good guy na laging nasasaktan, kadalasan ang good guy nagbibigay ng walang hinihingi. Pero umaasa na may kapalit. Tapos pag walang bumalik, nagiging resentful. Example, after all ng ginawa ko para sa'yo. Psychology alert, kapag nagbibigay ka na may expectations, transaction na yan, hindi pagmamahal. At ang mas masakit, minsan hindi niya alam na may expectation ka pala. Ang totoo, hindi ka friend zone dahil mabait ka. Let me say this clearly. Hindi ka friend zone dahil mabait ka. Na friend zone ka dahil wala kang romantic frame. Tinrato mo siya parang priority. Emotional support. Boyfriend benefits nang hindi ka pa boyfriend. Psychology-wise, na condition mo na siya na okay na to. Bakit ko palalagyan ng label? Ang importansya ng boundaries. Ang boundaries ay hindi pagiging masama. Ang boundaries ay self-respect, emotional leadership at confidence. Example na mali. Kahit pagod ako, pupunta pa rin ako basta makita ka lang. Ang tama, pagod
Ako ngayon, pahinga muna ako. Kita tayo next time. Guess what? Mas nire-respeto ang lalaki may sariling buhay. Eh di maging code na lang ako. Hindi rin. Hindi mo kailangan mag-ignore. Maglaro ng isip at maging bastos. Ang kailangan mo lang emotional balance. Maging warm pero hindi needy. Present pero hindi desperate. Interesado pero hindi umaasa. Sa psychology tawag dito secure attachment. At ito ang pinaka-attractive na energy sa long term. Bakit mas hinahabol ang lalaking hindi takot mawala? Kasi psychologically, nagpapakita siya ng abundance mindset, emotional stability at self-worth. Hindi siya umaasa sa isang tao para maging buo at ironic, no? Mas hinahabol ang lalaking hindi nagmamakaawa. Kadiskarte chicks, kung isa ka sa mga lalaking sobrang bait, hindi kita sinasabihang magbago ng pagkatao. Ang sinasabi ko lang, maglagay ka ng hangganan. Pahalagahan mo rin ang sarili mo kasi ang tunay na lalaki, mabait, may respeto, pero may paninindigan. Comment ka nga sa baba, mabait, pero may limit. At kung gusto mo pa ng ganitong psychology-based real talk, alam mo na. Like, share, and subscribe sa Diskarte Chicks. So, ayan mga ka-Diskarte Chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre, bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Juniver Gregorio, taga Boracay, Freddy Besañez, taga Pampanga, Francisco Aglia from Nueva Ecija, Mohammad Jainal from Zamboanga del Norte, Bernardino Vasquez, taga Tarlac, Jojo Mac Niegas from Pampanga, Berniel J. Edrosolan o ng Occidental Mindoro, James Rosanes from Alfonso Tagaytay, Cavite, at kay Jomar Hayres from Laguna. Guys, maraming salamat po sa support at panonood, mga ka-Diskarte Chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganahan gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw sa lahat. Solid kayo. At para naman po sa mga hindi pa nasa-shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabihin ko anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito. Comment down below kung si mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na lagi nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.